isang himala sa Maynila, ang pambihirang pagbisita. Ang Haring Espanya na nagpabago sa Europa. Isang balita ang gumulantang sa buong Europa sa isang madalyang press conference. Ibinunyag ng Haring Espanya ang isang pahayag na yumanik sa buong mundo. Ang Pilipinas ang ating guro na dapat tularan. Masyado tayong naging palalo. Ano ang nangyari? Para magsalitang ganito ang isa sa pinakarespetadong monarkiya sa Europa, nagsimula ang lahat. 4 na araw na ang nakalipas sa isang emergency landing sa Ninoy Aquino International Airport. Dahil sa biglang pagkasirang makina, napilitang lumapak sa Pilipinas ang pribadong eroplano ng pamilyang Haring Espanya. Ang unang reaksyon daw mga miyembro ng mahalikang pamilya ay puno ng pag-alinlangan. Sa maliit na islang iyon sa Asya, kaya ba nila tayong asikasuhin ng maayos? Ngunit makalipas ang 72 oras, ang kanilang pananaw ay ganap na nagbago, nagdagsaan sa naya ang mga mamamahayag mula sa BBC, Reuters, Agence France Presse at iba pang malalaking media outlet sa buong mundo. Nagpatawag din ng mga biglang pagpupulong ang mga pinuno ng iba't ibang bansa sa Europa. Ano nga ba ang nangyari sa loob ng 3 araw na iyon? Ako si Carlos Martinez, ang pinuno ng Royal Security and Hari ng Espanya sa loob ng 25 taon. Ito ang unang pagkakataon sa buong buhay ko na nakaranas akong ganito kalaking pagkamangha. Ngayon pakinggan ninyo mismo ang hindi kapanipaniwalang kwentong ito. Magandang araw. Ako si Carlos Martinez at sa loob ng 25 taon sinamahan ko ang kanyang kamahalan sa paglalakbay sa iba't ibang sulok ng Europa, maging sa gitnang silangan at sa mga Amerika. Sanay na ako sa iba-ibang paraan ng pagtanggap ng mga bansa at nakita ko na ang mga pinakamagagaling na paliparan at hotel sa mundo. Ngunit ang nasaksihan ko sa Ninoy Aquino International Airport noong araw na iyon ay tuluyang nagpabago sa aking 25 taong karanasan sa serbisyo. Nagsimula ang lahat sa aming pag-alis mula sa Madrid patungong Maynila. Ito ay isang opisyal na pagbisita kasama ang kaniyang kamahalan na Hari ang Reyna at 6 na royal advisors para sa isang state dinner kasama ang Pangulong Pilipinas. Ang lahat ng plano ay maayos ang nakalatak. Habang binabagtas namin ang kalawakan ng West Philippine Sea malapit sa katimugang bahaging Pilipinas, biglang umalog ang malakas ang eroplano. Naulat ang pilotong isang emergency. Isang malubhang problema sa sistemang presyon hangin. Kailangan naming lumapag kaagad sa pinakamalapit na paliparan. Ang pinakamalapit ay ang Naya sa Maynila. Mga pong minuto ang layo. Ang pagpapatuloy sa aming orihinal na destinasyon sa Maynila ay abutin pa ang mahigit 1 oras habang ang pagbalik sa Hong Kong ay mas malayo pa dahil sa kondisyon ng eroplano. Ang Maynila ang tanging pagpipilian ng iulat ko ito sa Hari. Naging seryoso ang kanyang mukha. Isang royal advisor pa nga ang hindi napigilang magpakita ng pakainis. Ganon ang kanilang impresyon sa Pilipinas. Isang maliit na islang bansa sa Asya na kilala sa mga BPO at magagandang beaches. Hindi isang lugar na karapat-dapat bisitahin ang isang maharlikang pamilya mula sa Europa ngunit wala kaming pagpipilian. Kaligtasan ang una. Bago pa man kami lumapak, nagsimula na ang magkagila na pangyayari. Ang boses na aming narinig mula sa control tower Naya ay nagsasalita sa perpektong Espanyol sa Europa normal na gumamit ng English. Ngunit na marinig ang Espanyol sa isang paliparan sa Asya at hindi lang basta Espanyol, kundi may punto ngastilan na siyang pamantayan ay pambihira. Ang proseso ng emergency landing ay hindi kapananiwalang mabilis. Agad na nilinis ang runway at nakaantabay na ang mga bumbero at ambulansya. Ang paglapak ay napakakinis. Hindi mo aakalaing ito ay isang emergency landing dahil sa problema sa presyon. Pagbukas ng pinto ng eroplano at pagtapak namin sa jet bridge, hindi ako makapaniwala sa aking mga mata. Sa pasukan ng jet bridge, may isang hanaing mahigit 15 na kawani na nakasuot ng malinis na business suite. Magalang na yumuyo ko. Binati nila kami sa matatas na Espanyol. Ang lalaking nasa unahan ay nagpakilala sa perpektong Espanyol. Siya raw ang pinuno ng Special VIP Services Team Naya at dati siyang diplomat sa Madrid sa loob ng 7 taon. Ang kanyang pananalita at pagbigkas ay katulad ng isang taga-Madrid. Maging ang paggamit niya ng mga formal na salita ay walang kamali-mali. Isang espesyal na serbisyo ang inihanda para sa hari.
Isang marang wheelchair na may nakaukit na sagisag ng monarkiyang Espanya. Paano nila ito naihanda? Gayong ito ay isang biglang emergency landing. Isang malaking palaisipan, ngunit may mga kasunod pang surpresa. Bawat miyembrong maharlikang pamilya ay binigyan ng ilan sa mga pinakamasarap na inumin at kakanin ng Pilipinas sariwang mango juice at mga dekalidad na ensaymada. Ang may handa ang ito na siyang pinakasikat na simbolo ng kanilang pagtanggap. Sa napakaikling panahon ay kahanga-hanga habang dumadaan kami sa VIP lane, tuloy-tuloy ang mga sorpresa sa mga dingding pasilyo. Nakasabit ang mga dekalidad na replika ng mga obra maestra ng sining ng Espanya. Mga gawa nina Velasquez, Goya at Picasso. Hindi ko alam kung palagi ba itong nakasabit o may nagpalit para sa amin. Ang immigration check ay mas mabilis pa. Isinagawa ito sa isang hiwalay na VIP area. Magalang kaming ginabayan ng mga opisyal na nagsasalita ng Espanyol. Wala pang 2 minuto tapos na ang passport check. Mas mabilis pa kaysa sa Madrid Barajas Airport. Noon, nakatanggap kaming isang hindi inaasahang alok, isang nakaantabay na medical team ang nagmungkahing suriin ang aming kalusugan. Sabi nila, dahil sa emergency landing, baka kami ay nabigla at gusto nilang tiyakin na walang anumang masamang nararamdaman. Ito ay isang uriing pag-aalaga na hindi ko panaranasan sa alinmang bansa sa Europa. Ang aming mga bagahe ay maayos nang nakalagay. Bawat maleta ay may etiketang nakasulat sa Espanyol at Ingles na may pangalan ng may-ari at mayroon dingisak ng monarkiya ng Espanya. Hindi ko alam kung sino at kailan ito inihanda. Nagrekomenda rin ang team leader ng hotel, Anya. May ilang hotel sa Makati na may mga suite na eksklusibong inihanda para sa mga mahalikang pamilya mula sa Europa. May mga staff na marunong mag-Espanyol at may hiwalay na kusinang espesyalista sa Spanish cuisine. Paliwanag niya, madalas daw itong gamitin ng mga mahahalagang bisita mula sa Europa. Paglabas namin ng airport, isa na namang sorpresa ang mga naghihintay na sasakyan. Isang hanay ng mamayba kapareho ng antas ng ginagamit sa palasyo sa Madrid. Ang bawat driver ay nakasuot ng suit at puting guantes. Sa loob ng sasakyan may mga Espanyol na pahayagan tulad ng Elpa at ang sports news na marka mula sa araw na iyon kasama ang pinalamig na sariwang fruit juice. Hindi namin ito hiniling. Sabing team leader na katanggap daw silang agarang abiso mula sa Embahadang Espanya at ang Pilipinas daw ay laging ginagawa ang lahat para sa kanilang mga bisita ang may handa ang lahat ng ito. Sa loob lamang ng 4 minuto matapos matanggap ang abiso ng emergency landing ay hindi ka pananiwala. Habang papalabas ang sasakyan sa airport at papasok sa Skyway, unang nagsalita ang hari, ang tanawin sa labas ay lubos na iba sa kanyang inaasahan. Walang katapusang hanay ng mga matatatas na gusali. Isang maayos na 6-lane elevated highway at naglalakihang mga sasakyan. Ang bumungat sa amin ay isang infrastruktura ang lungsod na hindi nalalayo sa Madrid o Barcelona at marahil ay mas nakahihigit pa. Sa magkabilang gilid ng highway, sunod-sunod ang mga kondominium na may taas na higit sa 30 palapag. Hindi lang isa o dalawa kundi 2 tila walang katapusan. Sa Espanya, sa sentro lamang Madrid makikita ang ganitong mga skyscraper. Ngunit dito, ito ay karaniwang tanawin sa mga residential area. Pagtawid namin sa Ilog Pasig, lahat kami ay napatahimik. Ang tanawin ang gabi sa Metro Manila ay kahanga-hanga. Ang mga ilaw sa magkabilang pampang ay walang katapusan. Ang mga tulay na tumatawid sa ilog ay pinalamutian makukulay na ilaw, 5 hanggang na tulay ang aming natatanaw. Isang royal advisor ang bumulong. Paano nakapagtayo ang ganitong lungsod ang isang islang walang likas na yaman? Pareho kaming tanong. Ang Espanya ay isang makapangyarihang bansa sa Europa na dating namuno sa mundo. Ngunit ang maliit na islang ito sa Asya na aming minalit ay ganito pala. Pagpasok namin sa Bonifacio Global City, PGC, mas lalo kaming namangha, skyline na pinangunahan ng nagtataasang gusali ay nagpapaalala sa Manhattan, New York. Pagampasado, 9 ng gabi, maliwanag pa rin ang mga kalye na parang araw. Bukas ang mga tindahan at maraming tao sa lansangan. Ang mas nakamamangha ay ang mga taong naglalakad. Mga babaeng mag-isang naglalakat ng malaya. Walang bahid ng pag-aalala sa Madrid. Ang paglalakat ng babay nang mag-isa sa gabi ay nangangailangan ng pag-iingat.
Ngunit dito ito ay napakanal. Sa bawat kanto may mga 24 oras na convenience store. Ayon sa aming tour guide, mayroong mahigit 13,000 convenience stores sa Pilipinas. Kahit 3 madaling araw, makakabili ka ang kailangan mo, makakapagbayad ng bills at makakapagpadalang pakete. Ibig sabihin, ang isang maliit na tindahan ay nagsisilbing bangko at post office. Pagdating namin sa hotel, muli kaming namangha. Ang karangyaan ng labi ay hindi nalalayo sa Rich Hotel sa Madrid at mayroon silang 12 staff na matatas mag-Espanyol. Ang ilan ay galing Latin America. Ang iba ay mula mismo sa Espanya. Ang general manager ng hotel ay bumati sa amin sa perpektong Espanyol. Taga-Barcelona daw siya ngunit 12 taon nagtatrabaho sa Pilipinas. Nang malaman naming ang populasyon ng mga nagsasalitang Espanyol sa Pilipinas ay umaabot na sa libo-libo, lahat kami ay nagulat mayroon na palang malalim na ugnayan na hindi namin alam. Mula sa ika-60 palapag, ang tanawin gabi sa Metro Manila ay perpekto. Sa labas ng bintana, isang karagatan ng mga ilaw ang walang katapusan. Ang mga ilawng mga sasakyan ay bumubuo, mga linya na parang ilog. Ito ay isang nakalulang tanawin. Ibang-iba sa gabing Paris o London, tumayo ang hari sa tabing bintana at matagal na tumitig. Pagkatapos ay bumulong siya. Masyado nating minaliit ang Pilipinas. Ang lugar na ito ay tunay na kahanga-hanga. Nang dumating ang aming hapunan mula sa room service, ang huling sorpresa ay nahintay. Ito ay perpektong Spanish cuisine, mula sa paella valenciana hanggang sa gazpacho. Ang lasa ay may hahambing sa isang Michelin-starred na restaurant sa Barcelona. Ipinaliwanag ng chef na siya ay taga Seville at 5 taon nagtatrabaho sa Pilipinas. Noong gabing iyon, hindi ako makatulog. Ang lahat na nasaksihan ko sa loob lamang ng ilang oras ay paulit-ulit na tumatakbo sa aking isipan ang perpektong pag-aasikaso sa airport, ang mga staff na nagsasalitang Espanyol, ang kahanga-hangang infrastrukturang lungsod at higit sa lahat, ang masusing pag-aalaga sa mga bisita. Sa loob ng 25 taon, nilibot ko ang mundo at nakaranas ng hindi mabilang na pagtanggap. Ngunit ito ang unang pagkakataon na nakaranas akong ganito at ito ay simula pa lamang. Kinabukasan ng umaga habang nag-almusal sa restoran ng hotel, natatanaw sa bintana ang mga propal na papasok sa trabaho 7 pa lang ng umaga ngunit abala na ang mga kalye. Mga empleyadong nakasuot ng business attire na mabilis na naglalakad patungo sa mga opisina. Mga estudyanteng may mabibigat na bag na papasok sa eskwela. Isang royal advisor ang nagkomento. Mukhang mula pa madaling araw ay gising na ang mga taong iyan. Ipinaliwanag ng general manager na karamihan sa mga empleyado sa Pilipinas ay nagsisimulang magtrabaho bago magdalapan at mas maaga pa ang mga estudyante. Bandang 10 umaga nagpahayag ang hari na gusto niyang libutin ang Maynila. Ang orihinal na plano ay bisitahin ang Pilipinas. Ngunit nang malaman naming abutin ang 2 araw ang pag-aayos ng eroplano, napilitan kaming manatili. Binisita namin ang Greenbelt, isang malaking lifestyle complex sa puso ng Makati. Sinasabing isa ito sa mga pinaka-iconic na lugar sa Asya. Pagpasok namin, isang hindi ka panipaniwalang tanawin ang bumungat. Ang pinakanamangha ay ang perpektong pagsasama-sama ng mga high-end na tindahan, sining at kalikasan. Sa gitnang mall complex, may isang malawak na hardin at isang kapilya na nagbibigay ng payapang kapaligiran. Sa kabilang pagiging abala, daang tao mula sa mga estudyante, propesyal hanggang sa mga nakatatanda. Ang tahimik na namamasyal o nagpapahinga. Matagal na, tinitigan ng hari ang tanawing iyon ng mga taong nakatuon sa kanilang ginagawa. Ang tahimik ngunit masiglang kapaligiran. Ito isang tanawing hindi ko pa nakita sa alinmang mall sa Madrid. Habang naglalakad kami, napansin ko ang mga art installation at mga gallery paliwanag ng aming guide. Ang sining ay isang mahalagang bahaging kulturang Pilipino at sinisikap nilang isama ito sa pangaraw-araw na buhay. Ang aming tanghalian ay sa isang modernong restoran na Pilipino na may Michelin star. Sinabi ng may-ari na nahanda sila ang isang espesyal na testing menu para sa maharlikang pamilya. Sunod-sunod na inihain ang mga tradisyonal na pagkaing Pilipino na may modernong presentasyon. Ang unang putahe ay isang napakasarap na kinilaw, sariwang isda na niluto sa suka at mga pampalasa. Mas delikado kaysa sa anumang sih na natikman namin sa Europa. Lumabas mismo ang head chef para magpaliwanag.
Pagam nagtapos siya sa isang sikat na culinary school. Sa Paris na humaling daw siya sa lutuing Pilipino kaya't nanirahan na siya rito. Anya, ang lutuing Pilipino ay sining tamang paggamit na poy at sariwang sangkap. Ang pagpapakulo pa lang daw ang sabaw para sa isang beef pares ay nangangailangan 12 de satu ng sangkap at pamamaraan. Habang kumakain, isa na namang sorpresa ang tanawin sa labas. Kahit tanghalian, abala pa rin ang mga kalye sa paligid ng restaurant. Ang mga empleyado ay mabilis na nagtatapos ang kanilang pagkain para makabalik sa opisina. Walang tigil ang mga motorsiklo ang food delivery. Nakakita pa kami ang isang robot na naghatid ang pagkain. Nagtanong ang isang royal advisor, "Ano ang robot na iyon?" Sumagot ang guide, "Iyan po ay isang delivery robot. Kamakailan lang ito naging komersyal at makikita na sa iba't ibang bahaging Makati. Kusang gumagalaw iyan sa sidewalk. Nakakakilala ang traffic lights at umiiwas sa mga tao." Sa isang plaza sa harap ng isang gusali, may mga kabataang nagtitipon. Nang lumapit kami, nakita naming mga estudyante pala sila sa kolehiyo na may robot exhibition. Mga robot na kasing laki ang palad ang kusang gumagalaw. Umiwas sa mga hadlang at nakakakilala ang mukha para bumati. Tinanong ng hari ang mga estudyante kung saan nila ito natutunan. Sagot nila, sa isang club sa universidad nila ito natutunan at ginawa. Bagamat may gabay mula sa profeso, karamihan daw ay self-study sa pamamagitan ng online courses at mga libro. Pabalik sa hotel ng dapit hapon, dumaan kami malapit sa isang university belt. Oras ng uwian kaya't puno ang tao ang mga kalye. Ngunit ang nakapukaw ang aming pansin ay ang mga gusali, ang mga tutorial center. Bawat gusali ay may 12 dosenang karatulang mga review center. Tuloy-tuloy ang pagpasok at paglabas ng mga estudyante. Ipinaliwanag ng guide na ang sigasig sa edukasyon sa Pilipinas ay isa sa pinakamataas sa mundo. Ang mga magulang ay handang gastusan ang lahat para sa edukasyon ng kanilang mga anak. Sa harap ang isang tutorial center, nakita ko ang mga estudyanteng. Pasado 10 ng gabi, mga high school at college students nakatatapos lang mag-aral. Baga may bakas ng pagod sa kanilang mga mukha, hawak pa rin nila ang mga libro at notebook. Noong gabing iyon, nagpulong ang hari at ang mga royal advisors sa suite ng hotel. Pinausapan nila ang lahat ng kanilang nakita. Iisa ang kanilang conclusion. Ang lakas ng bansang ito ay nagmumula sa edukasyon kahit walang likas na yaman. Kung lilinangin ang mga tao, kaya nilang umunlad ng ganito. Sabi ng isang advice, ano kaya ang ginagawa ng mga kabataan sa Espanya? Masyado tayong kampante. Duwanan ng madaling araw, biglang may sumigaw mula sa katabing silid. Agad akong tumakbo at nakita ko si Jose Alvarez, isa sa mga royal advisor na nakahawak sa kaniyang dibdib at nakahandusay sa sahig. Siya ay 72 taong gulang na. May diabetes at high blood pressure. Maputla ang kanyang mukha, pinagpapawisan malamig at nahihirapang huminga. Mga tipikal na sintomas ng atake sa puso. Agad akong tumawag sa front desk para huminging ambulansya. Ang sumunod na nangyari ay kahanga-hanga. Wala pang 3 minuto. Dumating sa silid ang mga staff ng hotel kasama ang 4 na paramedic. Mayon na palang emergency medical equipment ang hotel at may direktang linya sa isang kalapit na ospital. Ang kilos ng mga paramedic ay organisado. Agad nilang ikinabit ang isang portable ECG machine at nilagyan siyang oxygen mask. Isang babaeng tila pinuno nila ang naglabas ng isang tablet at kumonekta sa isang lugar. Sa screen, lumitaw ang isang doktor. Nagpakilala siya bilang isang professor ng emergency medicine sa St. Luke's Medical Center at live niyang tinitingnan ang data ng ECG. Sabi niya, posibleng acute myocardial infarction ito. Kailangan siyang dalhin agad sa ospital. Nataranta ako at sinabing kailangan naming kausapin muna ang royal physician sa Espanya. Ngunit matigas na sinabing paramedic, 5 minuto na lang ang golden time. Kung hindi tayo magdedesisyon ngayon, manganganib ang buhay niya. Ang hari ang nagdesisyon, magtiwala tayo sa mga ospital ng Pilipinas. Anya marahil ang mga nakita niya sa buong araw kahapon ang naka-impluensya sa kanyang desisyon. Isinakayang mga paramedic ang pasyente sa stretcher at kinabitan ng EV line.
Wala pang isang minuto ang buong proseso. Naghihintay na ang elevator. Sa labas ng hotel, nakaparadang isang modernong ambulansya. Ang loob nito ay parang isang maliit na ICU. Kumpleto sa iba't ibang medical equipment. Ang mga vital signs ng pasyente ay live na ipinapakita sa monitor. Mas moderno pa ito kaysa sa mga ambulansya ng Royal Hospital sa Madrid. Pag-alis na ambulansya, isa na namang kamanghamanghang bagay ang nangyari. Lahat ng traffic lights ay naging berde. Pagamtang madaling araw, may mga sasakyan pa rin sa daan ngunit lahat sila ay tumabi. Ito raw ay dahil sa isang intelligent traffic system na automatikong nag-adjust kapag may dumaang emergency vehicle. Habang nasa biyahe, nagpapatuloy ang paggamot. Nakikipag-ugnayan ang mga paramedics sa ospital sa pamamagitan ng tablet at habang nagbibigay ng utos ang doktor, agad nila itong sinusunod. Unti-unting nagiging stable ang blood pressure at pulso ng pasyente. 5 minuto lang nakarating na kami sa ospital sa pasukan. 8 medical staff na ang naghintay. Tinawag nila ang pangalan ng pasyente at sinabing handa na ang lahat. Diretso na sa operating room sabi nila. Lumabas ang isang orang cardiology para salubungin kami. Nagpakilala siya at sinabing nag-training siya sa John Hopkins Hospital, paliwanag niya. Mula pa lang nang umalis ang ambulansya, binuon na niya ang kanyang team at nakuha na rin nila ang medical records ng pasyente. Tinanong ko kung paano nila nakuha agad ang medical records mula sa Espanya, sagot niya. Sa pamamagitan daw ng embahada ng Espanya, humiling sila sa ospital sa Madrid at sa loob ng 1 minuto na ipadala na ito. Napakahusay ng kanilang International Medical Information Exchange System. Bago pumasok sa operating room, ipinaliwanag ng professor na may bara sa coronary artery na pumipigil sa daloy ng dugo sa puso. Kailangan nilang maglagay ng stent para buksan ito. Ang operasyon ay tinatayang tatagal ng 1 oras at kalahati. Dinala kami sa isang waiting room. Nakakagulat sa isang screen doon live na ipinapalabas ang operasyon. Ito raw ay para sa medical transparency. Kung gusto ang pamilya, main nilang panoorin ang buong proseso. Ang operating room sa screen ay parang isang spaceship. 6 na malalaking monito ang nakakabit sa pader at mga robotic arm mula sa kisame ang kumikilos ang may pambihirang katumpakan. Ipinaliwanag ng isang nurse na iyon ay isang AI-assisted robot na nag-aalis ng panginginig ng kamay ng doktor at nagpapataas ng precision. 5 minuto lang nabuksan na ang baradong ugat nang ilabas ang pasyente mula sa operating room. Isang hindi kapananiwalang bagay ang nangyari. Gising na ang pasyente at nakangiti pa. Ipinaliwanag ng professor na dahil sa pulso ginawa ang operasyon, mabilis ang paggaling. 6 na oras lang makakalakat na siya sa Espanya. Ang ganitong operasyon ay nangangailangan ng hindi bababa sa 2 araw na pananatili sa ospital. Ngunit dito, 2 araw lang daw ay maaari ngang umuwi. Ang halagang operasyon ay nakakagulat din. Humigit kumulang 500,000 o katumbas ng limon sa Madrid. Aabutin itong hindi bababa sa 5,000 habang papunta kami sa silid. Isa na namang surpresa ang naghihintay. Merobot ang naghahati ng gamot at medical supply sa pasilyo. Sa isang screen sa pader, real-time na ipinapakita ang status ng bawat pasyente. Isang sistema na nagpapahintulot sa nurse station na masubaybayan ang lahat. Ang silid sa ICU ay mas maluwag at mas malinis pa kaysa sa suite na hotel. Isang buong pader ay salamin na may tanawin ng gabi sa lungsod. Bagam may iba-ibang medical equipment, ang disenyo ay moderno at hindi mo mararamdaman na nasa ospital ka. Ang pinakanamangha ay ang isang hologram na lumabas mula sa kisame. Isang 3-dimensional na imaheng puso ng pasyente ang lumutang na lift na tumitibok. Sinasabing isang AI, ang 24 susubaybay sa puso at sa anumang senyales ng abnormalidad. Agad nitong alertuhan ang medical team. Isang dedikadong nurse ang itinalaga sa amin. Nakakagulat. Matatas siyang mag-Espanyol. Nagpakilala siya bilang isang dayuhang nag-aral sa Pilipinas at nagtapos sa isang kilalang nursing school dahil daw sa kahusayan ng medical system ng bansa. Dito na siya nagpasya na magtrabaho. Ipinakita niya sa amin sa isang tablet ang 24-hour care plan pasyente. Detalyado ang oras ng gamot, physical therapy at diet. Ipinaliwanag pa niya gamit ang 3D animation ang epekto ng gamot, mga side effect at mga ehersisyo.
Binigyan din niya kaming isang maliit na device, isang wearable ECG monitor. Isinusuot ito na parang rail. Tujuh na sinusubaybayan ang puso at ang data ay direktang ipinapadala sa medical team at maging sa Royal Physician sa Espanya. Kinabukasan, nagsimula ang rounds ngunit hindi lang isang doktor ang dumating kundi isang team ng mahigit medical staff. Professor mula sa cardiology, endocrinology, rehabilitation medicine, nutrition at mental health ang nagtipon. Paliwanag nila, ito ay isang multidisciplinary approach kung saan sama-samang tinitingnan ng mga espesyalista ang pasyente. Kakaiba ang paraan nilang pagsusuri. Hindi sila gumagamit ng stethoscope kundi isang portable ultrasound device para makita mismo ang kondisyon ng puso at iba pang organo. Ang mga imahe ay agad na lumalabas sa tablet habang sila ay nag-usap. Ipinakita ng endocrinologist ang blood sugar chart ng pasyente, anya. Bahagyang tumaas ang asukal noong 3 madaling araw ngunit isang insulin pump ang otomatikong nag-adjust para manumbalik ito sa normal. Isang AI ang namamahala sa blood sugar sa pamamagitan ng continuous glucose monitoring at insulin pump. Nagrekomenda ang rehabilitation medicine professor na simulan na ang cardiac rehab gamit ang isang virtual reality VR device sa screen. Lumitaw ang isang 3D avatar ng pasyente na nagpapakita ng tamang ehersisyo. Ang ipinakitang nutritionist ay mas nakakamangha. Sinuri raw nila ang ganans ng pasyente mula sa blood sample na kinuha pagdating niya. Nalaman nilang mabagal ang metabolismo niya sa sodium kaya't inihanda nila ang isang customized low-sodium diet. Sinabi naman ng mental health professor na posibleng magkaroon ng depression pagkatapos ng operasyon sa puso kaya magbibigay sila ng isang AI counseling program na available sa Espanyol. Pagkatapos ng rounds, tinanong ko ang cardiologist kung lahat bang pasyente ay nakakatanggap ng ganitong serbisyo. Sagot niya, ito raw ang standard na pangangalaga sa ospital kahit pa para sa mga pasyenteng sakop ng pambansang health insurance nang dumating ang tanghalian. Muli akong nagulat. Spanish cuisine, isang low-sodium na paella at isda. Napakasarap. Dumating mismo ang nutritionist para ipaliwanag na isinalang-alang nila ang resulta ng genetic analysis at ang relihiyon at kultura ng pasyente sa pagdisenyo ng pagkain. Sa hapon, pumunta kami sa rehabilitation center. Kasing laki itong gym, punong iba-ibang exercise equipment na konektado sa mga advanced monitoring system. Habang nakihersisyo ang pasyente, real-time na sinusubaybayan ang kaniyang heart rate at blood pressure. Nakakagulat, isang matandang lalaki na 3 araw palang naopera sa puso ang naglalakat na sa treadmill. Ipinaliwanag ang terapist na binibigyang halaga sa Pilipinas ang maagang rehabilitasyon. Sinimulan din ng pasyente ang kaniyang VR rehab. Pagsuot ng headset, isang magandang dalampasigan ang lumitaw, naririnig ang alon, at ramdam ang malamig na hangin. Nagsimula siyang maglakad at kahit na nakatayo lang siya sa isang lugar, pakiramdam niya ay naglalakad siya sa tabing dagat. Sabing therapist na binabantayan ang monitor. Nasa tamang antas ang heart rate. Nasa ang AI, ang automatikong nag-adjust ng programa based sa kondisyon ng pasyente, dapat hapon lumabas ang resulta ng precision genetic analysis. Isang malaking GeneMap ang ipinakita sa pader ang conference room. Ipinaliwanag ng doktor na may partikular na gene mutation ang pasyente kaya't mas mataas ang panganib niya sa cardiovascular disease. Ngunit sa pamamagitan ng isang prevention plan, mababawasan ito ng 70%. Nakatanggap din kami ng isang customized na reseta na binuobase sa kanyang genetic profile. Kailangan lang daw ng regular na check-up kada 3 buwan para maiwasan ang pagulit nito. Noong gabing iyon, sinabing pasyente mula sa kanyang silit sa Madrid, aabutin ang 6 na buwan bago makuha ang ganitong klaseng paggamot dito sa loob lang ang 1 araw. Tapos na lahat. Sa 3 araw, ganap nang magaling ang pasyente at maaari nung umuwi. Nagulat din ang mga doktor sa bilis ng kanyang pagaling. Bago umuwi, lahat ng kanyang vital signs ay normal at mas maganda pa ang function ng kanyang puso kaysa bago ang operasyon. Nang kunin namin ang discharge papers, isa na namang sorpresa. Binigyan kami ng isang USB na naglalaman ang lahat ng proseso mula operasyon hanggang rehabilitasyon. May videong operasyon,
lahat ng test results at isang detalyadong future management plan may kasama pang salin sa Espanyol. Bago umalis sa ospital, kinausap ng hari ang professor ng cardiology para magpasalamat. Matagal silang nag-usap sa opisina nito. Tinanong ng hari kung paano umunlad ng ganito ang medical system ng Pilipinas. Sagot ng professor, 30 taon na ang nakalipas na huhuli ang Pilipinas. Ngunit sa pamamagitan pamumuhunan sa edukasyon, pagbuong teknolohiya at reforma sa sistema, narating namin ito. Ang pinakamahalaga ay ang filosofiyang nakasentro sa pasyente. Bumulong ang hari, dapat matuto ang Espanya. Pag-aaralan namin ang sistemang Pilipinas. Nagpasya kaming mamasyal pa sa lungsod kasama ang gumaling na pasyente. Isang pasasalamat na ang makalakat siyang muli. Binisita namin ang isang parke sa tabi niyan, ilog na inirekomendan ospital. Ang mga bike lane ay maayos at umaabot daw ng ilang kilometro dahil weekend. Maraming pamilya ang nagpipiknik, nagbibisikleta at tumatakbo. Nakakagulat, kahit pasado 10 ng gabi, marami pa ring tao. Mga babaeng mag-isang tumatakbo, mga magkasintahang namamasyal, walang bahid ng takot. Paliwanag ng guide. Bukas daw ang parke 24 oras at ligtas kahit gabi. Maliwanag ang mga ilaw at laging may nagpapatrolyang pulis. Ito ay dahil sa napakababang crime rate ng Pilipinas. Habang nakatayo sa isang tulay, pinagmasdan namin ang gabing Maynila, ang mga ilaw, ang skyline, ang mga sasakyan, isang lungsod na punong buhay. Pumulong ang hari. Paano nila naitayo ang ganitong lungsod kung wala silang likas na yaman? Sagot ng guide. Ang mga tao po ang aming yaman sa pamamagitan ng pamumuhunan sa edukasyon at teknolohiya. Narating namin ito. Pumunta kami sa isang lugar na tinatawag na poblasyon, isang multicultural district. Buhay na buhay pa rin ang gabi. Mga restoran mula sa iba-ibang bansa at mga taong may iba-ibang lahi na malayang nagsasama-sama. Napadaan kami sa isang Spanish restaurant at pumasok ang may-ari ay taga-Andalusia at mahigit 10 taon nang naninirahan sa Pilipinas. Aniya napakasarap manirahan sa Pilipinas. Ligtas at mababait ang mga tao. Hindi raw naninibago ang mga Pilipino sa mga dayuhan. Ang kaniyang mga anak ay nag-aral sa mga paralan dito at lumalaking maayos. Nakita rin namin ang isang malaking moska. Ang pagkakaroon ng moska sa Pilipinas ay nakakagulat para sa amin. Ipinaliwanag ng guide na ginagarantiyahan ang Pilipinas ang kalayaan sa relihiyon. Pumasok kami sa isang convenience store kahit 11 na ang gabi, puno pa rin ang customer, mga estudyante, empleyado at matatanda. Ang cashier ay isang estudyante sa kolehiyo. Tinanong ko kung hindi ba mahirap magtrabaho sa gabi. Sagot niya, para raw sa kanyang matrikula. Nag-aaral siya sa umaga at nagtatrabaho sa gabi. Pabalik sa hotel, sinabing hari, ang mga kabataan sa bansang ito ay sila mismo ang gumagawang kanilang kinabukasan. Walang nagutos pero kusa silang nag-aral at nagtatrabaho. Mula sa aking silid, tanaw ko ang gabi. Hindi pa rin natutulog ang lungsod. Ang mga ilaw ng mga gusali, mga sasakyan sa daan, ang liwanag mula sa mga convenience store. Ito ay isang lungsod na hindi nagpapahinga. Nakaroon kaming huling pagpupulong. Pinagsama-sama namin ang aming mga karanasan sa loob ng 3 araw. Ang perpektong serbisyo sa airport, ang kahangahangang medical system, ang ligtas ng mga kalye. Ang mga masisipag na tao, lahat ay nagiwan ng malalim na impression. Sabing isang advisor, masyado nating minalit ang Pilipinas. Ngayon ko lang naintindihan kung bakit pinagtutuunan itong pansin ng mundo. Sumang-ayong isa pa, maraming dapat matutunan ang Espanya. Ipinahayag ng hari ang kanyang desisyon. Bukas pagbalik natin sa Madrid, agad tayong magsisimula ang reforma. Pag-aralan natin ang medical system ng Pilipinas. Tutularan ang kanilang sistema ng edukasyon at lilikat tayo ang isang ligtas na lipunan. Noong gabing iyon, hindi ako makatulog. Ang nakalipas na 3 araw ay parang isang panaginip. Ito ay isang hindi inaasahang paglalakbay na nagsimula sa isang emergency landing. Ngunit ito ang nagbigay sa amin ang pinakamalaking aral. Kinabukasan, pabalik na kami sa Madrid sakay na ayos na eroplano. Pag-alis sa hotel, isang hanayin mga staff ang nagpaalam. Kahit 3 araw lang, ang kanilang pag-aalaga ay hindi malilimutan sa sasakyan papuntang Naya. Sinabing hari,
Ang 3 araw na ito ang pinakamahalagang panahon sa aking buhay. Ang malas na emergency landing ay naging isang biyaya pagdating sa airport. Ang VIP team na sumalubong sa amin ang siyaring naghatid. Mag-ingat po kayo sa inyong paglalakbay. Sana po ay bumalik kayo sa Pilipinas. Sabing team leader, ang serbisyo hanggang sa huling sandali ay perpekto. Mabilis at magalang ang lahat ng staff. Bago sumakay sa eroplano, lumingon ang hari at tinanaw ang skyline ng Maynila. Tahimik siyang yumuko bilang pasasalamat. Habang papalayo ang eroplano, unti-unting lumiliit ang tanawin ng Pilipinas. Ang Naya, ang mga skyscraper, ang Ilog Pasig. Tahimik ang lahat sa loob ng eroplano. Bawat isa ay may malalim na iniisip. Isang advisor ang bumulong habang nakatingin sa bintana. Gusto kong bumalik. Marami pa akong gustong matutunan. 14 na oras ang biyahe pabalik sa Madrid. Sa buong panahon na iyon, walang tigil ang aming pag-usap tungkol sa Pilipinas. Ang perpektong serbisyo sa airport, ang kahanga-hangang medical system, ang malinis at ligtas ang mga kalye. Lalo na ang pasyenteng naligtas ang labis na humanga aniya sa Madrid. Ang ganitong paggamot ay aabutin ang hindi bababa sa 100,000 euros ngunit sa Pilipinas. Wala pa sa 10,000 euros at mas maganda pa ang kalidad. Sabi ng hari, kailangang reformahin ang medical system ng Espanya. Tularan natin ang paraan ng Pilipinas. Pinag-usapan din namin ang edukasyon ang mga estudyanteng nag-aaral. Hanggang 10 gabi ang mga kabataang nagtatrabaho para sa kanilang pag-aral. Ang sigasig mga kabataang Pilipino ay kahanga-hanga. Sabi ng isang advisor, ang lakas ng Pilipinas ay nasa edukasyon dahil walang likas na yaman ang mga tao ang kanilang nilinang. Iyon ang lumikha sa Pilipinas ngayon. Pagdating sa Madrid, daan-daang mamamahayag ang nahihintay. Nakarating na pala sa media sa Europa ang karanasan ng hari sa isang press conference. Personal na sinabi ang hari na nagkaroon siya ng isang mahalagang karanasan sa Pilipinas. Lalo na raw ang medical system at ang kasipagan ng mga mamamayan. Tinanong ang isang reporter, "Ganon ba talaga kaunlad ang Pilipinas?" Sagot ng hari, "Mahirap paniwalaan kung hindi mo makikita ngunit totoo ito." Ang medical system pa lang nila ay hindi nalalayo sa Europa. Isang linggo pagkatapos, nagbigay ng isang national address ang hari. Ibinahagi niya ng tapat ang kanyang karanasan. Marami tayong dapat matutunan sa kanila. Kailangan nating magpakumbaba at matuto. Ang talumpateng ito ay lumikha ng malaking ingay sa Espanya, ngunit maraming mamamayan ang sumang-ayon. Agad na, kumilos ang Ministry of Health at bumuo ang isang team para pag-aralan ang medical system ng Pilipinas. Nagpasya ang Royal Hospital ng Madrid. Nasubukan ang emergency response system na tulad ng sa Pilipinas. Nagsimula na ring maghanda ang reforma ang Ministry of Education. Isang buwan pagkatapos, opisyal na inanunsyo ang gobyerno ng Espanya ang isang malawakang pakikipagtulungan sa Pilipinas sa larangan medisina, edukasyon at teknolohiya. Hanggang ngayon, hindi ko malilimutan ang 3 araw na iyon. Isang hindi inaasahang paglalakbay na nagsimula sa isang emergency landing. Pinatunayan ang Pilipinas na kahit walang saganang likas na yaman basta lilinangin ang mga tao, makakapagtayo ka ang isang dakilang bansa. Ang edukasyon, teknolohiya at walang tigil na pagsisikap ang lumikha ng himala. Ang emergency landing na iyon ay hindi isang kamalasan, kundi isang biyaya. Ito ang naging daan para makilala namin ang isang dakilang lugar at ang karanasang iyon ang nagpabago sa Espanya. Madalas sabihin ng hari, sana isang araw makabalik ako sa Pilipinas. Sa pagkakataong iyon bilang isang opisyal na panauhin estado para matuto pa ang husto. Hinihintay ko rin ang araw na iyon. Gusto kong muling maranasan ang kamangha-manghang islang iyon at makita kung gaano pa ito umunlad. Ito ang kwentong 3 araw na aking naranasan. Isang himala na nilikha ang isang emergency landing. Isang mahalagang aral na itinuro sa amin ng Pilipinas. Hinding-hindi ko ito malilimutan. M.